Sukat, kaya't magpuni ang lahat. Pag-ibig niya ay wagas, pag-asa natin at lakas. Pagpapala niya ay laging bumubuhos, purihin natin ang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Panginoong Jesus, kami po ang iyong kawan, ikaw ang aming mabuting pastol. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kami po ay may karamdaman at mahina, ikaw po ang aming dakilang manggagamot. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kami po ang iyong bayan, ikaw po ang aming Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan mo, Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa amin kumukupkop upang sulupaing ipinangako kami makapasok. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna tayo. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Noong mga araw na iyon, si Moises ay umahon sa bundok ng Nebo, sa ituktok ng Pisga, sa gawing silangan ng Jericho. Doon, ipinakita sa kanya ng Panginoon ang buong lupain, mula sa Galaad hanggang Dan, ang buong Neftali, ang lupain ng Efraim at Manases, ang buong lupain ng Huda hanggang sa kanluran, ang Negeb, at ang kapatagan. Sa makatuwid ay ang kapatagan ng Jericho, ang lunsod ng mga palaspas hanggang Zoar. Sinabi sa kanya ng Panginoon, iyan ang lupain na aking ipinangako sa iyong mga ninuno na sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinakita ko ito sa iyo, ngunit hindi mo mararating. At si Moises na lingkod ng Panginoon ay namatay sa lupain ng Moab, ayon sa salita ng Panginoon. Inilibing siya ng Panginoon sa isang lambak sa Moab, sa tapat ng Bet-peor, ngunit ngayoy walang nakakaalam ng tiyak na lugar. Siya'y 120 taong nang namatay, ngunit hindi lumabo ang kanyang paningin, ni hindi nanghina ang kanyang pangangatawan. 30 araw siyang ipinagluksa ng Israel. Si Josue ay puspos ng kaalaman at kakayahan sa pamamahala, pagkat ipinatong sa kanya ni Moises ang mga kamay nito. At sinunod siya ng mga Israelita. Ginawa nila ang lahat ng utos ng Panginoon. Sa Israel ay wala nang lumitaw na propetang tulad ni Moises na naging tapat at nakakausap ng tuwiran sa Panginoon. Wala ring nakagawa ng mga kababalaghang tulad ng ipinagawa sa kanya ng Panginoon sa Ehipto, sa harapan ng Paraon at ng mga lingkod nito.
Wala ring nakagawa ng makapangyarihan at pambihirang mga gawa tulad ng ginawa ni Moises sa harapan ng bayang Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Sumigaw sa galak ang mga nilalang, at purihin ng Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan. Ang kahangahangang ginawa sa tanan. Lapit at makinig at nagpapangaral sa Diyos. At sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Noong ako'y balisa, ako ay dumaing sa Diyos na dapat purihin. Handa kong purihin ng mga awitin. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Tumayo na po tayo. Alleluia, 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 alleluia. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-uusapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan, at kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hintil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo rito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit, sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroroon akong kasama nila. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Ano nga ba ang pwedeng gawin ng pari na hindi natin kayang gawin bilang mga mananampalatayang Katoliko? At ano nga ba yung mga bagay na kaya nating gawin pare-pareho? Sa araw pong ito ay sisimulan po ang pagpaplano para po sa magiging piyesta natin ng 2026. No? Traslasyon 2026. Kasama po naming mga pare ay ilan sa mga miyembro o kawani ng ating simbahan, ilan sa mga volunteers natin sa simbahan. Sisimulan po namin ang pagpaplano hanggang bukas. Ayan, hanggang bukas. Kailangan ba talaga ng mga pari? Hindi ba kaya ng pari na siya na lamang ang magplano? Malinaw po ang ebanghelyo sa araw na ito. Mayroong pagkakaiba at may pagkakapareho ang ating tungkulin o gawain sa pagitan ng mga pari o mga mananampalatayang Katoliko. Halimbawa na lamang po, sinabi sa ebanghelyo, kausap ng Panginoon ng kanyang mga alagad. At ang sabi niya, kung ano ang ipagbawal nyo sa lupa, ipagbabawal sa langit, ang inyong ipahintulot sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Ano ibig sabihin po ito? Ito po ay yung tungkuling pangangasiwa. Pamangangasiwa, pamamahala. Marahil hindi po natin maitatanggi, yan po ay nasa balikat ng mga pari or the ordained ministers. Ibig sabihin, kung ano't ano man ang mangyari, ang mananagot sa harapan ng Diyos ay ang mga pari. Gayunpaman, makikita rin po natin sa Ebanghelyo, may mga tungkulin din tayo. Sama-sama bilang mga mananampalataya at binyagang Katoliko-Kristiyano. Halimbawa na lamang po doon sa unang bahagi, pag mayroong hindi pagkakaintindihan, pag mayroong alitan, hindi mo na kailangang tawagin pa yung pari para pagbatiin kayo. Dahil sinasabi sa Ebanghelyo, kung mayroong nagkasala sa iyo, lumapit ka, kausapin mo. At magsama ka pa ng ilan para tulungan kayo. Ibig sabihin po, ang tungkuling tayo ay magkaisa, magkasundo, ay hindi lang naiiwan sa mga pari na nangangasiwa. Ito ay tungkulin nating lahat. Ito ay inaasahan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya malinaw po dapat na tayo ay maging kasangkapan ng pagkakasundo sa ating pamayanan. Huwag nyo nang pagtagalin. Huwag nyo nang hintayin na mapansin ito ng pari o nung iba pa na nasa katungkulan. Ito ay tungkulin po natin. Huwag po nating iwasan, huwag nating takbuhan, huwag nating talikuran. Malinaw po ang Ebanghelyo. Kung meron tayong hindi pagkakasundo, kung meron tayong alitan, bilang isang pamayanan, gawin po natin ng paraan na kayo ay magkausap, na kayo ay magpatawaran. Simula halimbawa sa pamilya, hindi mo kailangan na laging tatawagin mo ang nanay at tatay mo para pagkasunduin kayong magkakapatid. Tungkulin po natin bilang magkakapatid na mag-usap, magpaliwanagan, at magkasundo. Tungkulin po natin lahat yan. Hindi lamang naiiwan sa mga pari. Gayunpaman, ang pare may tungkulin na makinig sa ating kumpisal. Hindi po yan para sa lahat.
Ito po, kung titingnan nyo sa Ebanghelyo, ang kausap niya lagi yung kanyang mga alagad. At ang sinasabit, binibitawan niyang salita, kung ano ang patawarin ninyo sa lupa, patatawarin sa langit. At kung ano hindi pinatawad sa lupa, hindi patatawarin sa langit. Ito ay para dun sa mga alagad, sa mga ordained ministers sa mga panahon ngayon. Tungkulin po namin yan. At yan ang ibibigay namin sa inyo. Kaya nga po ba, hindi ganun karami ang kaparian at marami tayo. Kaya ang ginagawa natin sa kumpisalan po natin dito sa Quiapo, bago pa sumikat ang araw, meron naghihintay ng pari sa atin para makinig po sa atin. Hanggang nang lumubog na ang araw, nandyan pa rin po sila. No? At least 2 pare at a single time naroroon. Bakit? Dahil alam namin na hindi lahat ay nabigyan ng pribilehiyo na makinig ng ating mga kasalanan, na makinig sa ating mga kumpisal. Ngunit mayroon pang ikalawa na tungkulin tayong lahat. Maliban doon sa paggawa ng kaparaanan para tayo magkasundo, magkaisa, sa bandang huli, kung napansin ninyo po, meron pa rin po tayong tungkulin. Ano yon? Ipagdasal ang bawat isa. Ipanalangin ang bawat isa. Bahagi na po ng buhay namin bilang pare, humihingi ng dasal sa amin. Father, padasal po. Father, pakisama naman po. Father, pakisingit naman po sa panalangin ninyo, sa prayers ninyo. Yan naman po ay aming malugod na ginagawa at tinutugunan. Gayun pa man, kung titignan po natin yung Ebanghelyo, mapapatunayan po natin ang bawat isa sa atin ay may kapangyarihan. Lalo't lalo pa kung tayo ay magkakasama. Ano sabi sa Ebanghelyo? Kung meron daw ilan sa atin, 2, 3 na nagkakatipon, naroroon ang Panginoon sa kanilang kalagitnaan. Kaya, ang sabi ng Panginoon, dahil ang Diyos ay nasa inyong kalagitnaan, anuman ang hingin ninyo, ipagkakaloob sa inyo. May tungkulin po tayong ipagdasal ang bawat isa. Ipanalangin ang bawat isa. Lalo't lalo pa kapag tayo ay nagkakasama. Kaya hindi natin tinatanggal yung panalangin ng bayan sa banal na misa. Na pagkatapos ng homilya, atin pong sama-samang idinudulog sa Diyos ang ating mga kahilingan para sa buong simbahan, para sa ating bansa, para sa ating mga kababayan. Halimbawa, ay may karamdaman, naging biktima ng sakuna, at maging yung mga kaluluwa ng ating mga yumaong kababayan, ating isinasama sa sama-sama nating panalangin doon sa tinatawag natin sa misa na panalangin ng bayan. Kaya wag niyo pong basta-basta lamang babaliwalain yung panalangin ng bayan. Hindi ko po alam kung ano nasa isip natin na pagkatapos ng humilya at tayo ay patatayuin, hindi ko alam kung napapakinggan pa po natin yung binabasa ng ating lektor na mga ilang mga petisyon o mga kahilingan sa Diyos. Hindi ko po alam kung ating binibigyan pa ng pansin ito o basta na lamang tumatayo tayo, lumilinga-linga at naghihintay na maupo na. No? Bigyan natin ng halaga yung puntong iyon. Bakit? Ano sabi ng Panginoon? Kung kayo ay magkakasundo, 3 o higit pa, ibibigay ng Diyos ang inyong kahilingan. Ganun makapangyarihan ang panalangin ng bayan. Amen? May mga tungkulin po tayong dapat gampanan, ngunit may mga tungkulin tayong dapat gampanan na magkakasama. Gawin natin na ito ay ating matugunan dahil abot-abot ang biyaya at pagpapala na nagmumula sa Diyos kapag sa panalangin
at pagkakaisa at pagkakasundo, tayo ay nagkakasama. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sinabi ni Jesus sa atin, kung dito sa lupa ay may dalawa sa inyo na nagkakaisang humingi ng anuman, gagawin ito para sa kanila ng aking amang nasa langit. Kaya manalangin po tayo ngayon ng sama-sama. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga miyembro ng simbahan, naway maging malapit ang kalooban sa isa't isa at mamuhay sa kapayapaan at pagkakasunduan. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga pinuno ng bansa, naway igalang ang karapatan ng bawat tao at iwaksi ang pag-uusig at pananakit. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Tayo naway makapagsalita ng katotohanan ng may katatagan at pagmamahal at tanggapin ang anumang pagtatama ng iba ng may kagandahang loob. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga may sakit, matatanda at ang mga nakaratay na sa kanilang tahanan, naway makita nila ang kaginhawahan at kasiyahan sa kagandahang loob ng mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga yumao, naway maging malinis ang budhi at maihanda sa walang hanggang pakikisa kay Kristo. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ama naming nasa langit, kapiling namin ang iyong anak, hinihiling namin na tulungan mo kaming manalig sa kabutihan ng bawat tao at maging mahinahon kami sa isa't isa tulad ng pagiging mabuti mo sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupuan lahat. Tanggapin ninyo, O Diyos naming Ama, nakayanan naming alay sa inyo. Galing din po sa inyo mga biyaya na ito, tinapay at alak mula sa aming ani. Inyo po nawa itong ikaligaya. Kung mamarapatin po sila'y inyong gawing katawan at dugo ng inyong anak, minamahal naming Jesus, minamahal naming Jesus. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain, ay sa nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito ay aming maihayag, kahit na ito ay walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ay ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod na po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin, kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, at ni Jose na aming obispo, at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Idalangin po natin na hindi lang tayo maging masunuring mga anak ng Diyos, kundi tayo rin po ay maging magalang at nagmamalasakit na kapatid sa ating kapwa.
Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin. sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairi. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod na po tayo. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot pa tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod pa tayo. Hiling ko po rin sana ay ipanalangin niyo po kami. Narito si Father Robert, Father Jonathan, ibang mga kawani at volunteers ng ating simbahan sa aming planning o pagpaplano. Ayan po, para sa ating kapistahan sa darating na Enero. Pakisama po kami din sa inyong mga panalangin. Hanggang bukas po ito. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw.
Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tumayo kayong taglay ang kapayapaan at misyon ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin.